blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ginigiliw ko mga taga-subaybay sa mga sandaling ito. Saan man po kayo naroroon, sa mandako ng mundo, alam ko po na kayo po ay nasa maayos na kalalagayan at yan po ang aking panalangin. Ano man ang inyong mga ginagawa, ano man ang inyong pinagkakabalahan, naririto tayo muli upang tayo po'y magkasama-sama via live streaming. Ito po ang inyong programa, Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Muli ko pong kasama ang aking pong partner, of course, si Pastora Ella. At alam ko na nandyan po kayo sa inyong mga tahanan. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan ngayon, kumusta po ang unang linggo ng 2021? Mga minamahal, mga kasama, kaagila, katinig, sana po'y maayos ang unang linggo ng inyo pong 2021. This is my story, this is my song. Sama rin po natin sa studio, Director Shalom Peñaranda and Ate Shama and Ate Jerry. Okay, absent po si Ate Isel. Praising my Savior all the day long. Okay, bago po tayo tuluyang pumalaot at magpatuloy sa ating programa, hingin po muna natin sa ating pong may kapal ang kanyang gabay at patnubay. At the same time, umanda na po tayo at patuloy po nating ibahagi at i-share. Mag-invite po tayong muli sa ating pang mga kababayan, mga loved ones and friends, FB friends, at tayo po ay magsama-sama sa programang ito. Okay.
Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin upang ating pong maidulog sa Panginoon ang gawain ito. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo, Ama, sa patnubay ng iyong Santong Espiritu. Patuloy po kaming lumalapit sa iyong trono ng habag at patuloy na ipinapasakop ang aming mga buhay sa inyo. Pagindapatin niyo po kami, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan at sa mga pagkukulang. Ano man po ang matagpuan niyo pong karumihan sa amin ay hinihingi po namin ito ng tawad sa inyo. Cleanse us, O Father God, with the precious blood of Jesus. Alam po namin that apart from you, we can do nothing. Kaya Lord, nais namin patuloy na ikonekta ang aming mga buhay sa inyo. Sapagkat sa iyo lamang po may tunay na pag-asa at may tunay, Panginoon, na pagmamahal na nadarama namin sa araw-araw. Panginoon, salamat po sa iyong bendisyon at sa iyong pagpapatawad. Itinataas po namin ang programang ito. Nawa po'y marami pang mga tao ang maabot ng live streaming na ito. At marami din, O Diyos, ang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Tuman po ay karamdamang espiritual, physical, mental, at anumang pa pong aspeto at emosyonal ng kanilang buhay. Salamat po sa tagumpay ng gawain naway maging maganda po ang bawat signal ng kanilang pong wifi at internet sa kanilang mga tahanan at sa mga lugar na kanilang kinaroroonan. Inaangkin na po namin ang tagumpay ng gawain ito at patuloy na ang pag-aani ay maranasan namin sa tuwing kami po ay nagbababad sa iyong presensya. We give you all the glory, the praises, and thanksgiving, Abba Father. In the mighty name of Jesus, our Lord, King, and Savior, we pray. Amen. Amen. Okay. Kanina pa po natin nakita at napansin si Pastor Atinelda ng San Antonio Village. Okay. Sa ating pong mga batian, magandang hapon sa inyong lahat. Mga nandito sa Pilipinas, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa iba't ibang bansa. Saan man po kayo panig ng mundo naroroon, nasa Ireland, nasa Singapore, nasa Hong Kong, nasa China, o nasa Amerika, at nasa United Kingdom, nasa Italy. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, at magandang umaga sa inyong lahat. Nawa po ay kayo po ay nasa maayos na kalalagayan minsan pa. Yan po ang aking laging dasal, na patuloy po tayong biyayaan ng poong may kapal ng malakas na pangangatawan, malusog, at gayon din ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at sakit at karamdaman. Yes. Okay, so maraming salamat. Katatapos lamang natin sa SSU, sa PNP. Paka-anointing naman ang anointed ng prayer mo sa mga kapulisan. Glory to God, Mami. Oo. So, tayo po ay nandun pa sila. Mayroon pa po silang gawain, and then sasama po sila sa atin maya-maya according to their CO, Commanding Officer. So, naipag-pray po natin at nagkaroon ng declaration for this year 2021 ang mga kapulisan. Okay? May? So narito na mga kanina pang early bird natin. So nariyan po si Ate Feli Ruiz. Napakaaga niyang mag-monitor sa ating live streaming. Ngayon din siyempre mag-asawa ni Pastor Ching at saka ni Sister Jenny. Si Arvin, panganiban ng salita at ang kanyang ina, Sister Cecil. Ayan, ang mga early birds natin. And then si Franz Giana, hindi talaga ito nawawala. Palaging perfect attendance. Ang mag-asawa ni Pastor Al at saka ni Pastora Lizelle ng Kamsur. God bless you. Si Ate Remy Remedios Miranda Temblique at si Kuya June ng Dolores Quezon. Talagang sila po yung mga early birds. Kanina-kanina pa sila. At Yes. siyempre ang ating Oriental Mindoro. Yes. Sina Pastora Susan Matining at ang ating TJFM family, Oriental Mindoro. Yan. Didoy Bautista family ay namataan ko na rin kanina. Kasabay ni mas nauna si Pastor Atinilda ng San Antonio Village, Makati. Okay. Bautista family, Bautista God bless family. you po. At the same time, ang De Los Santos family. Okay. Yes. Sora Lorna De Los Santos, Mare. Yan. At ngayon din siyempre si Ate Pete, Sinang Natanya
nyo. At kanina pa abang na abang itong ating Abu Dhabi. Abu Dhabi ba to? Yeah. Sister Marivic Benaventura. Anak, God bless you. Ingat ka palagi dyan. Yan. Sina Pastor Eddie Dasco Hernandez ng ating pong Tagkawayan, Quezon at ang kanyang buong pamilya. Okay, nandito na sumunod na sa atin si Executive Master Sergeant Sunny Gomez Coraming. Wow. Thank you, Bishop. Okay, basahin mo nga. Ang bilis naman nila matapos. Okay, Sumunod agad. Okay. Thank you, Bishop, for your time in praying for Senate Security Team as we enter 2021, a year of harvest. Yes. Yan, kiniklaim na po nila. A year of harvest 2021, a great harvest. Lahat ng connected kay Lord, there is a great harvest for this year. Amen. Despite of pandemic, despite of anong masasabi natin dito, yung Mga circumstances, naranasan. yung pinalakas, yung lumakas, Variant pa. Okay, variant COVID-19. Okay, so grabe, ano? Nakita Ingat natin. na lang palagi Ingat-ingat. Kumpirmado, no? Si Congressman, nakikiramay po ang tinig ng pananampalataya at pag-asa sa Oriental Mindoro. Ang former Congressman Umali ay sumakabilang buhay dahil po sa COVID-19. Okay, napakabata pa po. 63 years old. Okay, so condolence po sa lahat ng kamag-anak at ng mga Umali family mula po sa Oriental Mindoro. Mayroon po tayong gawain dyan. So kami po'y nakikiramay sa atin pong napakagaling din pong congressman ito. No, so namaya pa siya kahapon around 10 o'clock in the morning. So dahil sa COVID-19. So nakakalungkot. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Okay? Yes, batiin din natin dito ngayon si Engineer Maria Heidi Temblique ng Pasay City. Okay. God bless you, Engineer Heidi. O si God Kuya bless. Danny Evangelista ng Batangas City. God bless you. Mapagpalang hapon din po sa inyo. Okay. Yan. Mila Apostol, God bless. At saka ang team ng mga Canosa, Austria, sa dako ng San Jose. Okay, ganun San din. Jose, Tanawan City. Nakikiramay din tayo. Isang pakikiramay din sa Lim family. Kaya Chairman General Danilo Lim, napakagaling na general at the same time ay may ipinaglalaban mula pa po nung panahon ng ating pong former President Corazon Aquino. So at ngayon po sa panahon ni President Duterte ay siya po ang chairman ng MMDA. So nakikiramay po kami sa Lim family. Siya din po ay nagsimula po ng Guardian, itong si General Lim. Okay, isa sa mga tatay ng Guardian. Okay. Yan, si Pastor Nilda Ignacio ng Makati City. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayong 10 ng ating pamilya ng ating dakilang Panginoon. Yes, Pastor Ate Nelda. Pastora Rosemary Matining ng Oriental Mindoro. God bless you po. God bless. Pastora Anak. Benny R.C. Buche ng San Jose, Tanawan City. God God bless. bless. Na Yan, nasolto po. Mga nabati na natin ito kanina. Talaga napakasisipag nilang mag-imbita. Yan, si Pastor Apin Ilapan at ang kanyang buong pamilya. May Melendres Lee ng Lokban, Quezon. Of course, si Executive Master Sergeant Sunny Coraming at ang kanyang pamilya, si Sister Cecil ng okay, thank you so much at sa kanyang pamilya. Ay bless kayo ng Panginoon at maging ang mga taga SSU Senate, siya po ay sa Cavite. Si Nomar San Benaventura ay nakamonitor ngayon. Keep on watching. Yan po. Sino pa ang ating mga ito? May bago tayo. Rainiel Allen Ordanza. God bless you. Profesora Raquel Tapalya. Wow. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mula sa Lipas City. Profesora Raquel Tapalya. God bless po sa God Lipa bless. City at kay Mother Ear. Yan. Okay. Mother namin. Okay. At syempre, gayon din sa BFF namin, si Sister Jules Jules. Lee. God bless you. Jules Lee. Siya po ay diplomat ng ating bansa sa ibang bansa. Si Jam, nandito na rin, De Los Santos. Hello, Jam. Lucena City. God bless. Pastora Lorna Tayabas de Los Santos is watching. God bless.
Wow. Marvic Binaventura, amin po. Thank you, Nanay Ella. Yan. Okay. So, narito pa ang ating Connie Di mga... Castro is watching. Maring Connie, God Okay. bless you. Ingat ka dyan. Yan po, Okay. ang grupo po ni na Marvic Benaventura. God bless you po. Kina Sharon at kay Jess Tony at kay Yes. Ate Ines. Yan. Remedios Miranda. Ayan. Sunny Gomez Curameng. Ito si ano. Okay, okay. God bless you po. Sa PNP. Of course, nakantabay din si Colonel Russell Elenzano. Okay. Thank you so much. And I pray for his father. Okay. Okay, once again, patuloy po ninyong i-share at patuloy po tayong mag-invite sa ating mga FB friends at the same time for your loved ones. It is your program. It is Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa na nagdadala sa atin ng tunay na encouragement at kung mayroon pong mga problema at may mga bagay-bagay sa ating pong mga kapaligiran o sa ating pang-ekonomiyang kalalagayan ay ating pong pag-usapan sa pamamagitan ng ating pong dasal at panalangin sa buong may kapal. At the same time ay naway magkaroon po kami ng bahagi sa inyong buhay sa pamamagitan po ng mga salita ng Panginoon na amin pong ibinibigay at amin pong ipinapadala sa pamamagitan ng programang ito. Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. God bless you all. And once again, Si Mary Joy Gasok. Blessed Friday po, Tatay Nilo, Nay Ella, and PJFM family. thank you so much, Mary Joy Gaso. God bless you. Have we tried? Simulan na po natin itong i-share at ating pong imbitahan pa ang marami pa po nating mga FB friends. Yan. Anywhere. So, narito po si Maricel Galleta, RC Buche. Blessed afternoon po, Tay and Tita. God bless you. Ingat ka palagi, Ate Sel. Okay, God bless you, Maricel. Lord in prayer. Yan, talaga si Engineer Heidi. Marami na din siyang inimbitahan. Find a friend so At syempre si Sister Cherry Buenaventura ng Santo ng Tomas. Santo Tomas City. City. Blessed Friday po, Tatay and family. Salamat sa Diyos na buhay. Yes, Lord. I claim it po sa taong ito. Aani ako ng masaganang biyaya na nagbubuhat sa inyo. All glory to God po. Sealed by the blood of Jesus. Okay. Amen. Paselyuhan talaga natin nang hindi maagaw ng kaaway. Ayan, wow. Napakarami nilang iniimbitahan. Magsimula na rin po tayong mag-type ng ating pong mga prayer request. Have you been? Start na naman po tayo na magsisimula na ang ating pong mga kahilingan sa Panginoon. Of the land. Yan. Okay. Fully trust Yes. Jane O'Malley, thank you. this our Yan, condolence sa family ni Sir Danny Lim from Danilo Evangelista. Si Mark O'Malley is watching. Mark O'Malley, God bless you. Okay, si Admin Lilay Hernandez Mainucas ng Bicol Region. Okay, God bless you, Anak Lilay. Ingat. Thank you so much. Charina Oliva ng Talaga, Tanawan City. God bless you. Lay Okay. aside the garments Sige that po, mag-invite Blessed pa po afternoon tayo. po, Tatay and family from Lilay. Anak. Yan, kay Professor Raquel Tapalla, believe that we will receive the desires of our heart if we are obedient to our Almighty God. There is if in the word of Yes, if. Professor Raquel Tapaya. If there is Merong if. Yes. Yeah, if. If we are It's very important word. Talagang tama yun. Tama yun. Na If. Professor Raquel. Kung if we are obedient to our Almighty God. Tama yun. Yes, yes. Yes, there is word if. Mayroong if po yan. Tama po. So, Yes. I hope na maunawaan po ng marami yan. Okay, go ahead. Praise God, hallelujah. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Lord sa proteksyon at kalusugan na pinagkakaloob niya po sa araw-araw. Okay. From Marvic Benaventura. Shine Mendania. Magandang Wow! hapon po. Shine. Shy. Si Profesora din yan. Shaima. Sa ima. Oh, wow. Good. Si Shaima. Mapagpahalang, agandang hapon po. Shai Mendanyan family. Wow, God bless you. Hello, Ma'am Shai. Shaima. Shaima. We miss you.
We miss you, ha? Okay, ma'am, profesora at takbong Po, din. aming mga coordinator and chair ng ating pong criminology students ng aming pong sintang paaralan. Okay. Hi, Ma'am Shaimay. Shaima. Saima. Katuwa Thank you. naman. Okay. Ayan po, yan. Marami na po silang inimbitahan. Ay, huwag kalilimutang i-share para po marami po ang Jamaica ba? makapanood. Okay, si Jerry. Pagkita, ha? Okay, si watching. Pastor Jerry from Quezon City, okay? Ah, talaga? Ito si Jerry, kilala mo. Oo. Tanaw at Tagkawayan, Quezon, and then Mindoro, and then Quezon. Okay, sa Tatandaan ko na. Quezon City, okay. Sa Mindoro. Wow, nandito rin siyempre ang ating minamahal na pinsan. Si Ate Rosie Rodelas Peñaranda. Wow, blessed na blessed kami doon sa tinig sa mga inawit nilang Christmas song ng kanyang mga anak at apo. Sa boses. Ang ganda ng boses. Okay, Ate Rose. Ate Rose, ang galing ng mga boses ng inyong apo at saka ang inyong mga anak. Sila. Sina Ariel, Peñaranda, lahat ng anak ni Ate Rosie. Oo. God bless po. Kamusta po kayo dyan sa Marinduque ba sila Okay. ngayon? Si Kuya Abe. Oo. Kuya Abe at saka si Ate Rosie, kanilang anak ay isa sa talagang masasabing haligi na ng Pilipinas, ng DFA sa Amerika. Sino? Sa Amerika, nasa Amerika. Si Ariel. Ariel Peñaranda. Romnick Balatan Espante is watching. God bless you. Yan, opo. Jamaica Magabo. Good afternoon po. God bless. Si Ma'am Shaima Mendanya, sige po, pag-pray natin. Patuloy po kayong talagang i-heal ni Lord. Kasi po, ay kamakailan lang po ay inuha na ng Panginoon ang kanyang asawa. Kaya po kayong lilit pa po ng kanilang mga anak. Narito lang kami ni nanay at tatay mo, Ma'am Shaima. Shaima, Always God praying bless. for you. Siya ay haligi ng faith at ng institusyon ng university. Okay. Napakagaling na professor at the same time. Sa ating mga criminology students. Criminology students, okay. At coordinator siya. Chairman coordinator. Alvin Santillana is watching. Alvin, okay. God bless you. Alvin Santillana? Parang kilala mo ito. From Mindoro ba to? Si Alvin, hindi ba yun? Ibang Piñero. Okay, Ate Christy Cruz ng Ambulong, Batangas, sa Tanawan. Okay. O Kuya Jimmy, Ate Christy, okay, God bless. Ingat po kayo palagi. Ayan si Ate Cora mo, Peñaranda Malto. Hello, Ate Cora, Pinsan Cora, mula Malati, Manila. God bless you, Ate Cora. I'm listening, sabi niya. Okay, si Janelle Cardona is watching. Thank you so much. Si Vilma Galleta Austria is watching. Okay, God Vilma, bless okay. you. Yan, si Ate Cora, Peñaranda Malto. Listening, okay. And watching, okay. Blessed afternoon po tatay and family. Christy Cruz, Ate Christy, okay. God bless you, anak Christy. Ayan, isang testimony naman, pagpapasalamat sa Diyos kay Pastora Rosemary Matining nung sumasakit daw ang hita ni Jonghan. Pinahiran niya ng anointing oil at ito ay nawala. Purihin ang Diyos. Nawala yung sakit. God is good all the time. Grabe, ang galing, ano? Galing talaga ni Lord. So there's power and prayer, and there's power and anointing of the Lord, the power of the Holy Spirit representing the anointing oil, the miracle oil for this year 2021. Oh, si Angel. Angel, saan ka na ngayon? Angel Matining. Good Sa afternoon Manila. po, tatay, and to your family. God bless po. Nasa Manila siya ngayon. Anak ni Pastora Susan. Okay. God bless. Vilma Bulatao is watching. Vilma Bulatao. Okay. Thank you so si much. friend, ating kapatid na napakainit din sa paglilingkod na namimigay ng mga Bibles, si Pastora Julie Verano. Hello, Pastora Julie Birano, Doktor. Doktor. Miss na po namin kayo at saka po ang inyong ministry. Okay, doktora yan, di ba? Oo, si Doktor na Pastora pa, Julie Lirio Verano. Okay, thank you so much for watching. Ingat po kayo palaging mag-asawa ni Pastor. God bless po. That will be
Okay, katatapos lang natin, okay, once again, sa ating 2020. At ngayon po ay entering at ini-enjoy na natin in 1 week, almost 1 week lampas na ang 2021. And there is a great harvest for the year 2021. Ako, na-excite na ako sa Great Harvest ngayong Yes. 2021. That's the reason why the PNP personals and executives at lahat ng mga umaantabay sa SSU, sa Senate ay pinag-pray natin later kanina, ano? At patuloy na they are receiving the benediction and the proclamation from the Lord through this ministry, and I believe that this year 2021 there is a great harvest. Okay, there is a great harvest. Okay. Ako tuwan-tuwa naman kanina habang nagpe-pray ka sa ating mga kapulisan sa Senado. Bakit naman? Kasi nakita ko yung pagiging, yung humility, yung humble spirit ng ating mga men in uniform. Talagang Bata pa si Colonel, ano? Oo, nakakatuwa Colonel Russell sila. Elizano. At yun talagang mapipil mo talaga yung mapipil mo sa kanila talaga Hungerness. yung hunger and thirst for the word of God. At saka tuwan-tuwa sila ng maipanalangin. Yes. Salute po sa ating mga men in uniform sa Senado. God bless you po. The promises of God. Okay po, mag-send na po kayo ng inyong mga prayer requests. At kayo po ay papanalangin na mamaya. Ay, sinusulat na po ni Ate Shama ang inyong pong mga prayer requests. At sasabay-sabayin po natin yan mamaya. Yan, Maria Heidi. Nandito na ang mga prayer requests nila. Yes, Ma'am Shaima. God bless you po. On the promises Amen, amen. of God. Ganon din sa Arlan, si Malo Perez Gente, yung naging nag-pray sa atin, nagpasalamat siya sa Panginoon at sa atin dahil naging bahagi siya sa gawain, sa ministry mula sa Ireland. At the same time, salamat sa Lord sapagkat patuloy na iniingatan ng Panginoon ang mga nasa United Kingdom at patuloy na naka-lockdown at ang iba pang mga bansa. So, ganun din ang ating China, si anak Lerma Landicho ay everyday ay nakikipag-communicate sa atin. Okay. Lerma, anak, ingat kayo dyan with your sister at saka sa lahat ng mga alaga mo. Ingat kayo dyan. Okay. Si Odette ng Hong Kong, ingat kayo dyan, anak, si Odette. Okay. Sa Hong Kong. Si ang aking pinsan, si Tess Peñaranda, nasa dako ng Kuwait. So, ingat din kayo. At saka ang ating si Arsenal ay nasa Dubai. Okay, Elsema Arsenal. Kaya tayo nagpapasalamat kay Sister Malu Perez Ginti na siya pong kumatawan at nanalangin para sa ating pong mga kababayang OFW. Kaya yun po, salamat po sa inyong pong pakikiisa sa ating gawain. Si Malo ay frontliner din, di ba? Frontliner din siya. Oo, pero sa Ireland siya. Okay. Magaling at mahusay na frontliner ng hospital. Po palagi. Ingat kayo dyan. So, Napakasipag po niya. okay, thank you so God is much. good all the time. From Pastora. Pastora na. Pastora, Profesora Raquel. Yan, nabitawan ko yung Pastora. Baka maging Pastora. Find a friend so fair. Salve by the blood of Jesus. Yan, sabi po ni Pastora Julie, hope to see you soon po, Pastor and Sister. Okay, God bless you. God bless Likewise. po, Pastora. At, sana- Napadalaw kayo dito sa Tanawan. Every week. Yan. Share na po natin ito at huwag kalilimutan pong i-share at mag-comment na po tayo ng ating mga Thanksgiving and prayer requests sa comment section. Okay, so once again, i-share na po natin at patuloy po tayong mag-enjoy sa presence of the Lord at sa ano man ang inyong pinagkakabalahan ngayon. Alam ko po na kami po ay muli po ninyong pinatuloy sa inyong pong mga puso at pinatuloy ninyo ang Holy Spirit sa pamamagitan ng programang Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. At the same time ay ano man ang inyong mga kahilingan at pasasalamat, pakisulat na lamang po at atin po yung ipananalangin at dadalhin sa Panginoon. Okay, pinasasalamatan din natin ang Panginoon sa buhay ng mga naging representation o representative o kinatawan. Formal nating ina-acknowledge ang Cebu sa pamamagitan ni Ronald Baron. Pastor Ronald Baron nung nakaraang Wednesday ay siya ang kumatawan sa dako ng Bisaya, Cebu, at very anointed prayer ang ginawa niya, Ronald Baron ng Cebu City. Okay, thank you so much Ronald at ingatan ka ng Panginoon, Pastor Ronald Baron. Okay, kasama din natin yan. And then sa Cavite naman,
naman ay si Pastor Ray Magallanes. Okay, thank you so much, sir, partner Ray Magallanes. Pastor Ray Magallanes, sa inyong anointed prayer nung last Wednesday, sa ating pong pananalangin, ang ating pong naging galaw noon ay special edition ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa, ay praying for your requests. Okay, so lahat ng mga kahilingan, lahat po ng representation ay naibigay natin. Ang Mindoro Oriental ay kinatawan naman po ni Pastora Susan Matining. God bless you and thank you so much. Okay. Sa Baguio City naman ay si Saan? Baguio City. Okay, sa Baguio City ay sino? Si Pastora Marie Cris Okay. Dangayo. Okay, Dangayo. Pastora Marie Cris Dangayo na siya pong may hawak ng gawain sa dako ng Office of the Mayor, Mayor Magalong, ex-general po ng ating pong kapulisan, CIDG. Okay, so siya po ang siyang namamahala at siya po yung gumagalaw sa Office of the Mayor, okay, ng ating pong Baguio City, si Pastora Marie Cris Dangayon. Okay, God bless you. Ang Makati City naman, ang Of course. ay si Pastora Nilda Ignacio ng San Antonio Village. Thank you very much, Pastora Ate Nilda Ignacio ng San Antonio Village. God bless you more and stay safe at patuloy na ingatan kayo ng Panginoon. Gayon din kay Anak Biel at kay Anak Obet, Ate Cynthia at Ate Tess at sa lahat ng mga nasa Inay ay family. God bless you, San Antonio Village. Where joy shall never end. binabati Sana- natin si okay. Charles Vargas. Charles Vargas. Amen po, Okay. tatay, sabi niya. Okay, ganun din naman ang ating kumatawan, nandiyan na ang Ireland, okay. Sa Quezon Province ay kinatawan naman po ni Pastor Eddie Hernandez. Okay, salamat Pastor Eddie and family. Okay, Pastor Wally and si Angel at si Erica. Okay, God bless you. Thank you so much sa Quezon Province. Okay, thank you so much. And sa Batangas, si Pastora Benny R.C. Buche. Okay, thank you very much. Okay, sa Batangas. Gladys Barrera Of course, is watching. ang kumatawan naman sa PNP nung nakaraang Wednesday, PNP sa Kapulisan, sa buong Pilipinas, particular sa SSU, ay si Executive Master Sergeant Sani Coraming. Okay. Yes, thank you very much Thank po. you very much. When the Savior Siya yung namamahala sa SSU. Okay, siya din po yung he cried before God at talagang umiyak sa Panginoon dahil nararamdaman ang galaw ng Panginoon, ng Holy Spirit sa mga kapulisan. Ano? Pero nagpaliwanag din siya na mayroong mga bagay-bagay na mga insidente na kumbaga ay may mga sitwasyon na hindi maiwasan na nagiging bahid po sa kapulisan, pero yan po ay isolated case at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon for the almost 170 to 180 strong men in uniform ng PNP ay nagkakaroon po ng tinatawag po tayong mga gawain at talagang yes ha? Oh yes, squadding. Okay, at may mga kanya Discipleship po. squadding at sa atin po ay discipleship. So sa every men in uniform and every PNP. So Marami pa. Ano? Marami Dapat po. napasok talaga ang ating Okay. mga men in uniform ng salita ng Diyos. So, Napakaganda ng ramdam na pangyayari. ramdam naman po natin. Okay. Katulad po, isang mainit si General Binag. So, talaga mainit sa Panginoon. Okay, sino pa? Sino pa yung hindi natin na tawag? Of course, si Malo Perez Genti ng Ireland na kumatawan sa lahat ng OFW. Thank you so much nung nakaraan. Okay, sila po'y nanalangin, sila po'y bumati at nagbigay ng exhortation sa atin pong tinig ng pananampalataya at pag-asa. Okay, so may mga representative lang po ang nangyari. Okay? Okay na. Okay, Baguio okay, Bicol okay na. Franz Lipi is watching. God bless you po and Gladys Barrera. Yes, okay.
Okay, so ano pa pong hinihintay natin once again? Please, invite po natin at salamat po once again sa inyo pong pagpapatuloy sa inyong mga puso, sa inyong tahanan, sa inyong gadget ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. At ito po ay simula po nung March 15 ay isinilang sa puso ng Panginoon ang Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa na ang ating pong layunin lamang ay maidala at maipahatid sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, no, na naaabot at nag-tune in na mayroong pong pag-asa despite na naka-lockdown nung panahong yon ang Luzon at maging sa iba pang mga panig ng bansa, no po, at maging sa iba't ibang nakarating po sa iba't ibang bansa ang ating programa. Hanggang ngayon po ay sila po ay malalim na at patuloy na humahawak sa magagawa ng Panginoon. Okay, so maraming salamat Ang po. laking tulong talaga nitong ating live streaming na ito. Iniisip lang natin, sino kaya ang nanonood? Pero habang patuloy natin itong ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, marami talagang mga kaluluwa ang naaabot nito. Maraming tao. Maraming tao na-depress, Okay. mga nalulungkot, mga sabi nga ng salitang nabuburyong. Nabuburyong na dahil sa problema, dahil sa Nakalabas ang iba. walang trabaho, ano, na lay off, nakasama sa tanggalan. Ano po, magtrabaho man ay once a week lamang o 2 times a week hanggang 3 times a week. Ano magagawa noon? Pamasahe lamang. Magkano ang ating pong minimum salary is almost 380. O sabihin na mo ng 400 pesos, no? Tapos times 2 mo, times 3. So almost 1,000 plus lamang isang linggo. So Aabot. 3-4 ang anak mo pinapakain, tapos mayroon ka pang inuupahang bahay. Ano po, may kuryente, may tubig pa. So talagang nararamdaman po natin. Baka umiyak na sila. Oo, nararamdaman po natin ang nararamdaman po natin. Opo, nararamdaman po natin ang kanilang damdamin, Mami. No po, kaya nga po ang amin lamang pong mai-contribute, ano, maliban po noong mga nakaraan na sa kakaunting kakayanan po natin, nakapamahagi po tayo ng groceries. 800 families ang nabigyan po natin, at saka po mga damit, at the same time ay almost 5 kilos of rice bawat isang pamilya. So yan po ay natulungan na nakapag ano po tayo. Simula po kasi nang magkaroon ng lockdown dahil po sa Taal eruption. So nagkaroon na po talaga, hindi na naging maayos, ano, hanggang dumating po yung mga bagyo, no, nagkaroon ng matinding bagyo, itong ano tawag dito, yung super typhoon. Sunod. Oo. Rolly, ano, sunod-sunod. Ano? So talagang ano, pumunta tayo ng mga hospital, at ang isa sa mga nabiktima nga ay ang aming pong panganay na kapatid na na-hospital because of depression, no? So nung panahon yon na talagang hindi niya maisip ang nangyari sa bahay nila sa dako ng Laurel. Talagang ngayon naka-recover na, salamat. At sumunod na naman ay yung bagyo, no? Kaya napakatindi. Kaya salamat sapagkat mayroon po tayong maasahan sa Panginoon. Amen. Kaya ito po ay tinig ng pananampalataya at pag-asa, no? Kaya nagsasabi ng iba na ano daw yung maitutulong. Ito po, alam po niyo, ang laki ng maitutulong kapag ang isang tao ay problemado, no? Ano masasabi mo doon? Nagkakaroon sila ng pag-asa kapag nakakarinig sila ng ganitong mga pangangaral, salita ng Diyos. Ano, malaking natutulong. At experience ko rin yan, Pastor, kasi nakita ko nitong nagkaroon kami ng ibang sistema o yung ibang platform na ginagamit namin sa pagtuturo bilang isang guro. No, medyo ang hirap din ng adjustment. Nakita ko rin yung ramdam mo talagang hirap ng mga estudyante dahil hindi minsan sila makapasok. Nadidepress sila, hindi sila makapasok sa online. Pero bago kami magpasimula ng aming pong lecture, ay talagang meron munang salita ng Diyos. At ang sabi nila sa kanilang mga ginawang evaluation, ay malaking tulong na meron kang salita ng Diyos bago magsimula yung subject matter. Kaya ako'y nagpupuri kay Lord dahil yung mga estudyanteng talagang bukas ang mga puso para sa salita ng Diyos ay malaki ika nga ang naging tulong sa kanila. Kaya yun, kaya salamat sa tinig ng pananampalataya at pag-asa. Maraming tao ang naaabot, maraming tao ang naaaliw, maraming tao ang kahit papaano ay nababawasan yung kanilang mga alalahanin dahil meron talagang tinig ng pag-asa
mula sa ganitong klase ng programa. Maraming salamat din sa mga sumusuportang panalangin at ganoon din sa nakakaunawa sa amin sa sitwasyong ito. Wala po kaming financial assistance, wala po kaming financial support sa mga ginagawa namin. Pero ito po ay makikita ninyo na kakaiba po yung programang inyo pong pinagmamasdan at inyo pong dinadaluhan. Ang amin lamang pong hinihiling sa inyo ay isama ninyo ang inyong puso sapagkat kasama po namin ang puso dito sa paggawa nito. Kaya ito po'y para sa inyong lahat. Maging sa mga negosyo, sa mga trabaho, sa lahat po ng mga sitwasyon. No, sasabihin natin, ay wala akong pakialam sa inyo. Okay? Wala kayong, alam po ninyo, magtulungan po tayo. No? Kasi para po sa inyo ito, para po sa atin lahat. Kaya nga po kami po ay minandato ng ating Panginoon na ipangaral ang kabutihan ng Panginoon. Sa pakikipag-isa-ikan nyo sa akin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Sapagkat sa mundong ito ay may kaguluhan. No? Pero napagtagumpayan ko na ang lahat ng kaguluhan, sabi ng Panginoong Yesus. Kaya magkaroon kayo ng kapayapaan. So, yun po ang sinasabi. Go ahead. Gemma Garcia Arcilia, Amen. Thank you po, Lord. Siya po ay naka-monitor ngayon. God bless you. Lerma Landicho, naka-monitor din niya siya ngayon. Lerma Landicho ng China. po. China. Okay, go ahead. Go, Tingnan go. mo. Good afternoon po, Tatay, and your family. God bless you po. Sister Yes. Wela at Pastor Nilo, magaan ang buong araw kapag naririnig ko kayo. Amen. Sino sabi niyan? Si Profesora Raquel Tapal. Thank you very much, Profesora Raquel Tapalya. The silence. Sa inyo. Diyan na lang po kami lumalakas yung mga ganyan. Kasi sa loob po ng ilang buwan na, mula March 10, tuloy-tuloy po ito. Wednesday, Friday, and Sunday na amin pong ginagawa. So salamat din sa TGFM family na nakakaunawa at patuloy na sumusuporta sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay. At the same time, nandyan nakaalalay, nandyan po sila, Pastor Al Hernandez, Ate Nilda, Pastora Benny, Pastor Apin, Pastor Chin, Pastora Lorna, Pastora Adel, Lilay, Admin, Pastora Susan, Pastora sino ba? Pastora Marie and Pastora Elsa. So sa iba pa mga kasama, and then Engineer Heidi, Pastor Heidi and Marlene, at nandyan sila Maricel, ang aking pamilya. So maraming salamat sa inyong lahat. Sister Cherry, Ate Christy, ang mga elders, maging ang Ate Pet, okay, Anak Pit, okay, Marvic, everyone, sa inyong lahat. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. Okay. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero inano ko lang yun. Okay? I-review nyo ang bawat statement natin. Deus Aldesa, blessed day po sa inyo, Tatay at Pastora Ella. Okay, thank you once again kay Professor Raquel Tapalya sa iyong word of encouragement. Yan, nakakataba naman ng puso. Glory to God po. Diyan po kami patuloy na nagtutuloy-tuloy na hindi lamang yung laging nagre-request, kundi ano po yung dating sa inyo ng programa? Kumustahin po natin sa taong ito. Ano po ang inaasahan ninyo at ano po ang dating sa inyo nung nakaraang 2020 mula Marso 15 hanggang ngayon? Ano po ang dating sa inyo ng programang Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa? Ito po ba'y nagkaroon sa inyo ng isang kakaibang damdamin upang magpatuloy pa sa buhay na ating pong ginagalawan na kahit po sa dami ng problema at sa dami po ng mga challenges at hamon ay nananatili tayo nakatayo? Nandyan po si Rose Bakay. God bless you. Yes. Rose Bakay. Okay, so Narito rin si Ronnie G. Peñaranda. okay, Pinsa Ronnie. Okay, so kumustahin po kayo? Ano po ang dating sa inyo ng Tinig ng Pananampalataya? Magkaroon po tayo ng evaluation ngayon. Magkaroon po tayo ng tinatawag na inventaryo. Pag-inventaryo lamang po ito na kung mayroon po ba kaming naitutulong o mayroon po bang naitutulong ang Tinig ng Pananampalataya sa inyong mga personal na buhay at maging sa iyong negosyo, sa inyong trabaho, sa inyong relasyon, sa inyong emosyon o sa inyong spiritual o di kaya sa inyong physical. Na ipapanalangin po ba at na i-address po ba namin ang amin pong ang inyong mga pangangailangan? Na-addressan po ba namin o natutukoy po ba namin ang inyong pong mga kaganapan sa buhay? Pwede po bang ilang sandali lamang po ay
magbigay po kayo ng feedback sa amin. Yan lamang po ang aming hinihiling. Wala po kaming ino-offer, wala po kaming pinapanawagan na kayo po ay magbigay sa amin ng pera. Wala po kaming pinapanawagan na magbigay po sa amin kayo ng anumang bagay na material. Ang aming pinapanawagan po sa inyo ay magkaroon kayo ng feedback kung ano at kumusta po sa inyo ang dating at ang ating pong programa, Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Yes, type na po natin at meron naman po tayong mabasang evaluation. Evaluation, Yan, yes. Evaluation, okay. From Arlene Bautista, okay, sinusulat na po itong inyong prayer request ni Ate Shama. God bless you po. At kami po ay patuloy na kasama ng inyong pamilya sa madugdog na pananalangin para po kay Charia Bella. Okay, sabi niya, blessed afternoon, Pastor Nilo, mula kay Pinsan Ronnie Penaranda. Pinsan Ronnie, God bless you ng Silang Cavite. Pastor Crispin Ilapan, inire-record na po ito ni Ate Shama, ang inyong pong prayer request. Jose Lamonte, mapagpalang hapon sa ating lahat. Katini. Hello! Yan, ako grabe. Alam mo, nakakatanggap ako dyan ng encouragement para magpatuloy tayo sa programa. No, yan si Joe Almonte, okay? Radyo mo na daw. Okay. Pwede na ba? Pwede na ba? Pang television ba ang aura ni Ano Tatay sabi? Pastor? Pwede ka na daw sa Magnuscaster ba? Anchor? Alam mo, sinasabi. Sino nasabi? Lamonte. Okay, pinsan tuloy. Okay, classmate, friend. Alam mo, hindi ko alam yung mga sinasabi, hindi ko nababasa yan. Okay, pero nakakataba ng puso. At the same time, grabe ang galaw niya, no? Yung nararamdaman niya, yung talagang na pagiging totoong tao niya, no? Hindi niya ipinagmamakahiya yung tinig ng pananampalataya at pag-asa. Alam niya talaga yung kahit marami kaming mga klase, marami kaming mga kababayan, marami siyang kaibigan, hindi niya ipinagmamakahiya na siya ay masugid na taga-subaybay at supporter ng tinig ng pananampalataya. Sumusuporta siya sa pamamagitan ng pag-attend, pagdalo, at pagbibigay ng word of encouragement din sa amin. Kasi kailangan din po namin ng encouragement mula sa inyo. Okay? Bagamat ang mandato po namin ay galing sa Diyos, pero sa tindi po nito, kasi makikita ninyo, ano ba yung driving force? Yung pong mga announcer, yung pong mga nagbibideo, yung pong mga tinatawag natin mga vloggers, yung pong mga tinatawag natin na may mga live streaming, sila po ay may mga sponsor. Sila po ay may mga tinatawag na, anong tawag dito? Yung, Kasi sikat na sila. may bayad sila, kahit hindi sikat, okay? So they are willing to discuss and to broadcast because ang goal nila is to gain money or gain something kasikatan. Ang ating pong ginalayon lamang dito, Pastor Ella, is mag-gain natin na magkaroon ng kapayapaan at magkaroon ng kapag-asahan ng ating mga kababayan. Amen. So, ang atin namang hinihiling lang ngayon, ang hinihingi ko lang ngayon is ano pa yung feedback sa inyo? Nagkaroon ba ng kahit kaunting naibsan man lamang ba yung atin pong mga kaunting yung mga sabi nga natin mga stress, yung sama ng loob, yung mga hinanakit natin dahil sa nangyayari sa buhay, sa ekonomiya, at nakatulong po ba ang ating tinig ng pananampalataya at pag-asa? Go ahead. Pwede po bang kayo po ay mag-reply? Pwede po bang humingi po kami sa inyo ng ilang mga feedback kung ano po ang naging karanasan ninyo dito? Yes. Go ahead. Okay, so mga prayer request po ninyo ay sinusulat na po kay Mary Joy Gasok, yan, kay Crispin Ilapan, and then Elsa Kaungka is watching from Oriental Mindoro, yan. So, ito pa po. Sabi niya dito, medyo malayo na. Basta para kay Lord dito, Pastor, at para sa lahat. Jose Lamonte. Yes, thank you very much, classmate Jose Lamonte. Ingat ka dyan sa Paranaque. Thank you very much, classmate. Bless. Connie De Castro. Amen. Malaking tulong po sa akin ang tinig ng pananampalataya at pag-asa. Yes, kita mo, may nagre-response eh. Hindi tayo nahihiya, hindi tayo natatakot at wala po namang bayad na magsalita. Yes. Na magsalita po kami rito because there is a freedom of speech, freedom of expression.
Okay, may kalayaan po tayo na express ang ating pong damdamin. No po, kaya totoo po lamang ang inyong lingkod, ano? Mayroon po man akong kaongkor o wala dito, tuloy-tuloy po yung damdamin ko sa inyo. Kasi maraming nagsasabi na, ay, may binobroadcast na ganito, personal. No, ano, sa mga TGFM family, alam niyo ang ibig kong sabihin. Ano po, sa galaw po natin dito. Ito. Okay. Meron ditong, ewan ko, nambobola yata ito si Sino? si Ate Feli Ruiz. Pastor, artista ka na. Artista ka na, Pastor. Para dyan, alam po nyo, para sa iyo, Ate Peli. Okay, anak Peli. Sama ako 10. Dahil sinabi mong artista na ako, wala naman akong pelikula. Kaya yan po. Okay, artistang walang pelikula. Ano? Artista ka na. Parang attorney, no case. Parang naging inarte ka lang. Parang inarte lang. Okay. Thank you po, Ate Feli. Okay. At the same time, hindi po, totoo po ito. Siguro yung artista, aywan ko lang. Pero itong ginagawa po natin dito, totoo. Ano, hindi po tayo nagpi-perform lang dito. Hindi po tayo nagkakaroon lamang ng parang artista nga. Hindi po yon. Ginagawa po namin, iba-iba po yung galaw. Kahit po yung ating director, sa paggagawa lamang po ng ating, makikita nyo sa likod, every session natin, every, anong tawag dito, program natin, every episode natin, unique po yan. Yan po ay original. Hindi po yan basta papaulit-ulit lamang. Yan po ay ginagawan at nagbibigay talaga po tayo. And then kahit ano po yung ginagawa namin dito, binibigyan namin ng priority para kayo po ay malibang, para po kayo ay magkaroon man lamang ng ma-relieve man lamang po tayong lahat kahit man lang sa iba't iba. Hindi po yung basta lamang kung saan lamang po ako, sa kotse o saan man dako, sa library, sa garden o saan man dako o may isa lamang na pwesto. Hindi po. Dahil yan po ay commitment natin kay Lord para maiba naman. Kaya receiving your desire ngayon po naman. Okay, thank you. Basahin natin yung mga nagbigay na ng feedback. Mula ng kanilang mapanood ng tinig. Mula po ito kay Pastora Lorna Tayabas de los Santos. Purihin po ang Diyos na buhay, nasa tinig at pananampalataya. Yan po, dahil marami po ang nakakarinig ng kanyang mga salita. Kay Arlene Bautista, tunay po na very encouraging ang programang Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Salamat po, Sister Arlene Bautista. Glory to God, Ma'am Arlene ng Quezon City. Thank you so much and glory to God. All glory belongs to the Lord. Lerma Landicho, ang galing naman po ng tinig. Ang ganda po ng dating dito, tatay, sa China. Thank you very much, anak Lerma Landicho ng China. Thank you and glory to God. All glories belongs to the Lord. Ito mula po kay Aldrin Canosa. Amen po, tatay. Salamat po sa Lord na maraming natulungan ang programa ng Tinig ng Pananampalataya. Nagkaroon po ng pag-asa ang mga tao. Napalapit sila sa Diyos sa tulong ninyo at ng inyong pamilya. Ang Panginoon ang mapagpurihan, anak, Aldrin. Ang Diyos ang mag-glorify at patuloy na siya ang tumanggap ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Mula po kay Rosemary, ang feedback po niya ay, Amen po, tatay. Tunay nga po na nang dumating ang Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa, mas lalo po namin nakita ang kabutihan ng Diyos. Dahil din po sa Tinig ng Pananampalataya, naging maliwanag sa akin na ang Diyos ay nagmamahal. Yan, glory to God. Glory to God, yes. Thank you so much. Thank you so much. Sa pamamagitan ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa ay nakakatulong po tayo kahit bahagya. Hindi ko po sinasabi na lahat po ay mabibigyan namin ng kasagutan at katugunan ang inyo pong mga dalahin. Pero kahit papaano po, maibsan man lamang, yun po ay magkakontribute man lamang po kami ng kagaanan ng inyong kalooban ay malaking bagay na po sa amin yun. Yes. Makakontribute man lamang ng kahit kaunting kagaanan sa inyo para po magaanan ang ating mga nararamdaman, mga nararanasan na po bunga nga po ng atin pong hindi maitatagong kahirapan at hindi maitatatuang karamdaman na nangyayari po ngayon. Mga takot na bumabalot po sa bawat isa. Hindi lamang po kayo, maging sa amin din po. Maging sa akin, particular. Wala po yatang Pilipino sa mundo ngayon, dito sa atin, particular sa Pilipinas, lalo na sa Luzon, ang hindi lumalabas na hindi nakamaskara. Lahat po maskarado. Lahat po nakamask. Nakukuha po ninyo.
So, ano na po, nakagawian na. Ano po, kaya nga sabi nga, namimiss na natin na makita ang bawat ngiti ng Pilipino na kahit po maraming problema, kahit marami po at dalahin at mga nandyan ang hinanakation, nandyan ang mga sama ng loob, minsan nandyan yung mga nararamdaman sa physical na pangangatawan. Pero hindi po maipagkakaila na kapag mayroon kang kausap na kapwa Pilipino o kapwa tao mo, ay mayroon po tayong umi. Anong tawag yung umi? Tayo po ay napapangiti. Ano po? At yan po, napapaumis. Ano po? Yan. Tayo po'y napapangiti. Kahit napakadami ng mga problema, kahit ang dami po mga dalahin natin, namatayan na nga pag ikaw ay pinasyalan mo at inano mo sila, kinondolence mo sila, ay napapangiti, salamat at dumating ka. Nakakatulong kasi yung Nakakatulong. presensya natin. Pero kapag may patay at pagkatapos, hindi ka makapangiti dahil nakamaskara. No po, nakamas po. Kaya po, namimiss na natin ang mga ngiti ng mga Pilipino. Namimiss na po natin. No, nawawala na ano na po tayo para bang mga robot na ang nangyayari. Kamag-anak mo hindi mo mapuntahan, no, kasi po inubo na may pulmonya ba ang tawag doon? Mayroon sakit ng pneumonia, no? So hindi mo mabisita sapagkat baka ikaw ay hindi lang baka sigurado na ikaw ay maka-quarantine. 14 days ka. May trabaho ka. Paano mo magagawa 'yon? So ano po ang nangyayari sa mundo, sa ating ginagalawan. Kaya, yun po ang inilagay ng Diyos ng puong may kapal sa puso ng inyong abang lingkod at ng tinig ng pananampalataya. Na kahit papaano, kahit bahagya man lamang, ay makakontribute po kami ng kaunting kagaanan ng loob, kapahingahan ng inyong kaisipan at ng mga nararamdamang discouragement ay mawala man lamang kahit papaano. So yan po ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang amin pong daladala ngayon, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because without the power and the help of the Holy Spirit, we can do nothing. I can do nothing. But by the grace of God and by the help of the Holy Spirit, we can do everything. Amen. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa tulong ng puong may kapal. Yes, so magbasa pa tayo ng ilan sa mga feedback. Mula po kay Connie De Castro, amen. Malaking tulong po sa akin ang tinig ng pananampalataya at pag-asa. Thank you so much, Connie. Anak, God bless you. Okay, kay Ronnie Peñaranda, written na po ito. Noted po ang inyong prayer request. Yes. Kay Pete Sinang Natanyo, ito po yung feedback niya. Amen po, tatay. Ako'y nagpupuri at papasalamat sa Diyos sa programang Tinig ng Pananampalataya at sa inyo po, tatay, dahil lumalim ang aking pananampalataya, lalong-lalo na sa pagdi-disciple mo po sa akin. Thank you so much, anak Pete Natanyo ng Bicol Region. Isipin nyo yan, ang layo-layo niyan, mayroon sa China, mayroon sa Abu Dhabi, may sa Ireland, mayroon sa Mindoro. Ngayon, lockdown. No? Bago ka makapunta sa kanila, kinakailangan mong kumuha ka ng mga test. Kinakailangan makakuha ka ng rapid test, makakuha ka ng mga medical certificate at magkaroon ka ng tinatawag na clearances o yung tinatawag na travel pass. Ano po? Bago ka makakuha ng travel pass kung ano at saan ka pa pupunta. At i-interviewin ka pa kung mayroon pong sasakap sa inyo sa lugar na inyong pupuntahan. At kinakailangan ganun din ang inyong pupuntahan. Kumuha ng acceptance permit, no, mula doon sa local government unit o sa barangay na inyong pupuntahan. Ganun po katindi ngayon ang nangyayari. Ngayon, dahil po sa tinig ng pananampalataya, lumalakas po, no po. At ito po'y hindi po maskara. Ito po'y totoong puso, totoong buhay, totoong nangyayari at totoong damdamin at totoong malasakit ang nararamdaman at ibinibigay namin sa inyo ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. Promise po yan. Pangako po yan. Ito naman, magbabasa ulit tayo ng isang feedback pa. Mula naman kay Susan Matining, talagang napakalaking tulong po na magkaroon ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. Lalo po silang lumago. Ano? At alam niyo po, bago matulog at gumising, nakasanayan na po naming mag-devotion.
at natuto na rin silang yung mga anak niya na magpasalamat sa Diyos. Napakalaki po ng tulong ng programang ito, lalo pa po nilang nakilala ang hari at tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Hindi po ba? Kay Pastor Al Dasco, nakakagaan po tatay ng damdamin sa tuwing kami ay nakikinig ng tinig ng pananampalataya. At marami akong natututunan, tatay. Maraming salamat po. Maraming salamat anak, Pastor Al Hernandez ng Bicol Region. Glory to God, salamat and glory to God. Sa Diyos ang papuri, ang pasasalamat. Siya lamang at tayo po ay ginagamit na kasangkapan niya. Okay? So makita natin yung mga feedback nila. Ibig sabihin, nararamdaman talaga yung galaw ng banal na espiritu sa buhay ng bawat isang nanonood at nakikinig at patuloy na nagkakaroon ng ugnayan sa tinig ng pananampalataya na kung sincero lamang tayo sa ating ginagawa, mararamdaman. Naalala ko tuloy nung last Wednesday. No, ang ganda ng feedback ni Pastor Al, yung kanyang sinabi observation, no? Pastor Al ay nagpray din yan, Bicol yan, di ba? Bicol. Okay, sa Bicol. So, sabi niya, tatay, ramdam na ramdam ko at ramdam po namin lahat. Ako din particular, yung prayer talaga, yung Holy Spirit na ginawa ng Panginoon sa buhay nyo, sa pulis na sinasabi ni ng PNP, ni Sir Sani Coraming at saka ng Baguio, no? So talagang nararamdaman. Isipin mo yung Baguio yung pinuntahan natin nung last year. Last year lamang po kami pumunta 2019, okay? Okay, December po 'yon. Okay, doon po kami nagpasko at pagkatapos during Christmas nandun na. And then kami po ay inabsorb at kami po ay in-invite ni Pastor Marie Chris. And then yung maganda po yung ating hotel na pinag-stay. Nag-stay po kami doon. And then pinag-pray po namin yung may-ari. At ay prophesy na yung lugar na yon ay gaganda, lalago at may portion doon na gagawin nilang center, Bible center. At nangyari po yon. And then siya po yung nagpray nung last Wednesday, si Pastora Marie Chris, at sabi nga niya, nung sinabi nga niya nung nakaraan pa, ay talagang makikita natin yung kilos, ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi niya, ngayon po, yung sinabi niyo, yung pinag-pray niyo, may Bible center na po. Ipinagamit na nung may-ari kay Lord. O, kita po niyo. Marami pa po dito, medyo nabungarong kaya lang ang taas na doon. Dagdag ng dagdag. Maraming salamat sa mga feedback. Nakita ko yung Magdagdag pa po kayo ng feedback. Babasahin po namin yan. Na medyo tumas nga lang ito na may balik. Nandoon Okay. ang mga feedback ni Marivic Benaventura, na Del Saldesa, ni Okay. pati kay Heidi Temblique. So marami silang mga feedback. Pero yung feedback na sinasabi natin, na katulad nun, marami natututunan, like ni Pastor Al, ang aking anak, na Mindoro. Sabi naalala ko tuloy yung sinabi ni Profesora Raquel Tapalya. Sabi niya, yung great harvest for this year if we obedient. If we are obedient. Oh, if we are obedient, Kung tayo obedient kay Lord, kung susunod ka sa Panginoon, yun po mangyayari. Nakikita po niyo, Marvic, lahat po kayo. Even kahit sino po tayo, hindi po tayo tatantanan ni Lord if we are obedient before God. There is a great harvest for this year 2021. Tandaan po natin yon. But there is a way if kung tayo po ay susunod, because only the obedient person can receive the great harvest from God. Tandaan natin yan. Palakpakan natin si Lord. Okay. Kaya yung iba, yung naman nagsasabi na, bakit ako ay parang pinipersonal? Wala pong personalan dito. Lahat po tayo pinipersonal po ng Panginoon. Ito po ay, ibig sabihin, ito ay galaw ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Okay? At saka wala na. Ito po yung ating platform na ginagawa ngayon. Alam po ninyo, libre na ito. Kaya lahat po, diretsohan ang salita dito. No, wala pong sasala dito. Walang parental guidance dito. Okay? So, dito, ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin. May Holy Spirit guidance. Walang parental guidance. Okay? Holy Spirit ang gumagayad sa bawat galaw natin dito. Hindi tao, hindi magulang, kundi ang Holy Spirit ang gumagayad.
So, Holy Spirit guidance, okay? So, yan po. Mula po kay Pastora Lorna Tayabas, sabi po niya talagang nakakasabik palagi po ang tinig ng pananampalataya at pag-asa. Gayon din po kay Dels Aldesa, natugunan ang kanyang mga pangangailangan simula nang siya ay mag-monitor. Wow, thank you. Nagtatanim na rin yan. Okay, Pastor Adels, peace. Grabe. Kay Maria Heidi, talaga pong nagbibigay sa akin ng peace of mind, reminders, rebukes, and encouragement. Ano din sabihin mo? Engineer Engineer Heidi. Ano sabi niya? Sabi niya po ay, ang tinig ng pananampalataya at pag-asa ay nagbibigay po sa akin ng peace of mind, reminders, rebukes, and encouragement po to move forward po. All Yan. thanks and glory Okay, to tingnan God po ninyo ha. Nagre-rebuke din po. Oo. Nagre-rebuke, hindi pwedeng hindi pwedeng hayahay lang tayo. Kung tayo po yung mga first timer, kayo po yung encouragement, pero kung kayo po ay mga alam na po niyo, ang word of God ay tabak na magkabilay talim. Okay? Palakpakan natin. Ito ang feedback kay Arlene Bautista. Sabi po niya, glory to God dahil malayang naipapahayag ang mga salita ng Diyos sa programa ng Tinig ng Pananampalataya. Ang buong namamahala nito ay anointed ni Lord at ang anchor, Pastor Nilo, ay masaya at full of zest. Super thankful. My tinig, my time to reflect on things. We always look forward to being renewed in spirit day by day. Salamat, Pastora Ella, Doc Shama, and Direct Shalom. Wow, Sino thank yan? you. Si Arlene Bautista. Wow, grabe. Professor from Singapore yan, nanahan sa Quezon City. Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat sa feedback, Ma'am Arlene Bautista and family. Okay? And I hope and I pray na patuloy na maka-recover talaga si Bella. Okay. Amen. At salamat, talagang nakakataba ng puso and then nakakatulong kahit papaano ang tinig ng pananampalataya. And honestly speaking, hindi po laro-laro lang ang ginagawa natin, di ba? So parang sinasabi, hindi, ano lang naman yan nandyan lang naman sa tinig. No, ito po ay isa sa mga platform na ginagamit ni Lord ngayon sa atin. No po, makikita ninyo, sabi, excuse me, sa way na ganito, yung isumbong mo, di po ba? Isumbong mo kay, alam nyo na yon, isumbong mo kay, at saka yung bigyan ng jack, okay? So mga ganon, ang dami pong mga gumagalaw, bigyan ng, yan, okay? Yan, lollipop. Bigyan ng lollipop, okay? Yung isa naman, isumbong mo kay, okay? So ang dami pong mga ganon, ang dami po, million po ang kanilang mga followers, no? Makikita natin. Pero pagdating po sa mga ganitong sitwasyon, sila po ay gumagalaw at kumikilos na talagang pinapag-igi pa nila. Okay? Because of, alam naman natin na there is money talks. No? Pero ito po, mapapansin ninyo, wala po dito. Wala po kaming natatanggap na, okay, ito yung gift namin, ito yung regalo namin. Wala po. No? Wala po kaming natatanggap mula po sa audience o di kaya po ay sa mga tinatawag nating mga katinig. No? Mayroon po kaming natatanggap. Yun po ay TJFM na. Mga dati na po yun. Pero ito po, yung to be honest, yung bunga ng katinig, wala po mga kasama. To be honest with you, hindi po kami nag-a-announce na kailangan namin ng inyong tulong financial, wala po. Kami po'y nananalangin sa inyo. Kami po ay nagpipray sa inyo. Mayroon pong mga platform na iba. Papapasukin kayo sa Zoom at pagkatapos mayroong registration doon and then doon na magkakaroon na ng pera-pera. Dito po hindi. Wala po kami doon. Wala po kami. Hindi po namin ginagawa ang mga bagay na yun. Kaya ito pong almost 2 hours na ginagawa natin every Wednesday and Friday. Ito po'y purely paglilingkod sa bayan at sa bawat sangkatauhan saan man dako ng mundo naroroon ang mga Pilipino. Basahin natin ito. Ay, Remedios Miranda Templite. Amen po. Sobra pong laking tulong sa akin ang tinig ng pananampalataya at pag-asa dahil dito ay nakararanas ako ng kagaanan at kagalakan ng puso. Sa kabila ng mga problema na dumarating katulad ng pandemic, lumalakas po lalo ang aking pananalig kay Lord dahil hindi niya ako pinagkulang. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Okay, celebrate the blood of Jesus and ang Panginoon ang mapapurihan at kami po ay ginagamit
ng Panginoon para po kayo po ay mapalakas. Kami po ay instrumento lamang, huwag niyong kalilimutan. Kami po ay instrumento lamang ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, para po kayo po ay mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya sa tulong po ng Banal na Espiritu ng Puong May Kapal. Mula naman po kay Nilda Ignacio, Ate Nilda ng San Antonio Village, Makati. Salamat po sa tinig ng pananampalataya dahil nagkaroon po ng kaliwanagan ang mga salita at pangako ng Diyos na nagiging gabay at liwanag kahit maraming problema at pagsubok na dumarating. Rejoice in the Lord always kahit po may mga pagsubok. Tama po yan. Amen. Totoo po yan. Grabe, no? Mula naman kay kay Sir Didoy Bautista ng Quezon City. Tinig ng pananampalataya through Pastor Nilo, we have been blessed so much to be a part of it and give us a deep insight in our faith. May our Lord God bless you, Pastor Nilo. Thank you very much, and I claim it, Sir Didoy Bautista. I claim it, I receive it. Your proclamation upon me, with my family, with my team, tinig ng pananampalataya, I receive it. Tatanggapin ko ang inyong mga pagpapala, ang inyong mga basba, ang inyong mga panalangin sa akin. Tinatanggap ko ang inyong mga panalangin. I receive it. Glory to God. Salamat po sa inyo na nagkakaroon ng pagkakataon para ipakita ang inyong nararamdaman, ang inyong karanasan sa tinig ng pananampalataya. Amen. Okay? So marami pa pero ang oras Okay, si natin. Mary Joy Gasok, last na lang po. Mary Joy Gasok. Helpful. Very helpful po, tatay, kasi kahit po lagi ako nagbabasa ng Bible, feeling ko po may kulang. Kaya nang dumating po kayo, parang naging buo na po ako. Pang-emosyonal at pang-spiritual po. At higit po sa lahat, marami po akong natutunan at mas nakilala ko pa pong lubusan si Lord. Thank you po, Lord, at thank you po, tatay and Ate Ella. Grabe, ano? Isipin mo yun, ano? Kung kailan pa nagkaroon ng pandemic at saka lumalim, ano? So sana lumalim sa Panginoon yung relasyon, nagkaroon lalo ng tinatawag nating intimate relationship with the Lord. Tingnan po ninyo, no? Hindi po yung kung kailan nagka-problema dahil sa pandemic, dahil sa problema sa kalusugan at sa security at saka sa trabaho, ay tsaka po tayo nawalan ng pagkaasa. No, hindi po. Magkakaroon tayo ng pag-asa at salamat po sa kahit napakaliit na pagkakataon na ibinigay po ng Panginoon at kami po inyong pinaunlakan at pinapasok sa inyong puso, pinapasok po sa inyong tahanan at sa inyong pong mga gadget, laptop o di kaya ay cellphone, ay kami po ay nagpapasalamat ng taos-puso. Mula po sa kaibuturan ng aming damdamin, ng aming pong puso, ay kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi nawawalan ng saysay ang aming pong pagpapagal, ang ating pong pagsasakripisyo at mga effort na ginagawa po namin dito. Despite na wala po itong money involved, wala po itong material involved, no? Kami po ay nag-i-invest dito, pero salamat sapagkat mayroon po mga feedback na galing po sa inyo na nakakatulong po kahit papaano ang tinig ng pananampalataya at pag-asa. And lahat ng ito, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang parangal, at sa Diyos ang pinakamataas na pasasalamat. Salamat po ng marami. Hindi pa po kami mamamaalam. Okay, thank you very much. Mel Uday is watching. Okay? Kaya nga po yung ating saysay, no, ay yung pagtanggap po ng tinatawag nating desire. What is your desire in life? What is your desire? Ano po ba yung desire natin sa ating buhay? Maliwanag po sa ating buhay na bawat isa, bawat individual ay mayroong pagnanais o pagnanasa. Na po, may pagnanais o mayroong kagustuhan nating gustong ika nga po ay makamit o maranasan. At yung ating usapin ngayon is receiving your desires. Tanggap o pagtanggap sa iyong pagnanasa o pagnanais. And how to receive God's desire. Paano po tayo makakatanggap ng ating pagnanais at pagnanasa? Bibigyan ko lamang po kayo ng ilang punto. At dito po sa Psalms 37, na gusto ko pong ipakita sa inyo that God wants to place His desire into your heart.
That's number one. Gusto po ng Panginoon na ilagay ng Diyos, ilagay niya ang desire niya sa puso natin. Tandaan natin yan, sapagkat ang desire ng Panginoon ay mas maganda, mas magaling, mas mahusay, at mas makatutulong sa atin kaysa sa desire natin. That's the reason why gusto ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin, na ilagay niya sa ating mga puso ang kagustuhan niya na mangyari sa atin. Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa atin? Tandaan natin yon. Doon po, basahin muna natin sa Jeremiah 29:11, please. Oo. Hindi na po ito kasama, pero maganda po yan. Alam ninyo at alam ko, alam na alam ninyo ang talatang ito. Sa Jeremiah 29 verse 11, ano po ba yung kagustuhan ng Panginoon sa atin? Tingnan po natin. Ito po ay bahagi ng Great Harvest. Ito po ay motivational para ma-motivate tayo, ma-encourage tayo patuloy. Ano pa yan? Jeremiah 29 verse 11. Okay, go ahead. Okay, sinasabi po sa Jeremiah 29 verse 11, "Ako lamang ang nakaaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo." Wow, panukala, yun po yun eh. Siya lamang, mayroon po siyang inihanda. At siya lamang po ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda niya. Saan daw? Sa ikasasama? Hindi po. Sa ikabubuti natin lahat. Sa ikabubuti mo. Sa ikabubuti ko. Sa ikabubuti mo. Yun po. Maliwanag po yan. Kaya dapat nakatune in tayo. Dapat nakakonekta po tayo sa Panginoon at sa atin pong mga ginagawa. Hindi po kung saan-saan tayo nakapokus, kundi nakapokus tayo kay Lord, sapagkat there is a great plan na inihanda siya para sa iyo at hindi para sa ikababagsak mo, kundi sa ikabubuti mo. Tuloy. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Grabe. So, mayroon pong pag-asa. Kaya ito po'y tinig ng pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. Jeremiah 29 verse 11. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina that God wants to please His desire into your hearts. Gusto ng Panginoon na ilagay ilagay niya sa ating mga puso ang desire, yung desire niya sa atin, yung kanyang plano sa ating buhay. No po, kaya pansinin po natin. Ang sabi po ng Psalms 37, pasok na po tayo. Sa Psalms 37 verse 4, huwag po kayong kukurap, huwag po kayong aalis sapagkat very short lamang po ang message this afternoon. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Grabe, salamat. Palakpakan natin si Lord. Okay? Delight yourself. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thy heart. Grabe. Pagliwanagin mo ang sarili mo sa Panginoon at ibibigay niya ang gusto ng iyong puso. Amen. Ano yung gusto ng iyong puso? Si Lord, ang naglagay noon. Ang naglagay sa iyong puso ng magandang bagay ay si Lord. At kapag nag-delight ka sa Kanya, ibibigay niya yung nais ng iyong puso. Delight thyself. Delight yourself unto the Lord. Means, anong ibig sabihin nun? Yung malambot, yung magaan na kamay ng Panginoon ay mararamdaman mo. Hindi bigat. Amen. Hindi kabigatan. Hindi po pasanin. Hindi burden, kundi kagaanan ng kamay ng Panginoon ang mararamdaman mo. Mararanasan natin yung kagaanan ng kamay ng Panginoon. Ang sarap, sabi nga niya, ang katulad ng salita ng Panginoon is like a honey. Like a honey, amen? Ito po'y katulad ng pulot. Matamis, masustansya. Grabe. No? Pwede mong maawit yun? Like an honey, di ba? Ang ganon. Your word. Ang sarap po nun, mga honey. In the lips, Your spirit like water to
love you. Once more. Your word is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Once again. Your word is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Your word is like honey On my lips. your spirit like water to My soul. your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Hello. Jesus, I love Grabe, no? That's the word of God. Your word is like an honey in my lips. Your spirit like water on my soul. In your word is a lamp on my feet. Ang iyong salita katulad ng pulot. Beloved, if you hear me, there is a great harvest in this year into your life. Listen carefully, because God wants to please His desire into your hearts. What is your desire? The desire of your heart is the desire of God na inilagay niya sa iyong puso. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your hearts. Pagliwanagin natin ang ating mga sarili sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng ating puso. Glory to God. That is the very real. That is the reality. Hindi ang mga bagay sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pangamba at punong-puno ng takot, punong-puno ng sama ng loob sa sitwasyon, punong-puno ng kabalisahan ang paligid at ang bawat sitwasyon. Ang laman ng bawat balita na ating naririnig, kaliwat kanan, sa likuran at sa harapan ng ating buhay, ng ating tahanan, ng negosyo mo. Subalit salamat sapagkat may Diyos na nagdadala ng mabuting balita sa atin, that He wants to please His desire into your hearts, into our hearts. Beloved, this ministry and this program, it's for you. It is for the Lord. It is from the Lord. And how to have God's desire for you fulfilled. Paano natin matutupad ang nasa ng Diyos sa atin?
Sapagkat ang nasa ng Panginoon sa atin is not to destroy us, but to bless us, to build up, to prosper you, para maging successful ka, para maging matagumpay ka. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. How to have God's desire for you fulfilled. Number 1, we must commit to the desire God gives us. Para matupad po natin ang nais ng Diyos sa buhay natin, we must commit ourselves to the desire God gives us. I-commit natin ang ating sarili sa desire ng Diyos sa atin, hindi sa desire ng kaaway na bigay sa atin. Ano po ang desire ng kaaway? To destroy you, to discourage you, para mawalan ka ng pag-asa, para mawalan ka ng pananampalataya. That is the desire of the enemy into your life. Para makuha ka niya, para sumunto ka sa hangin. No. It is finished, says the Lord. 2,000 years ago, in the cross of Calvary, there is hope in Jesus. After 3 days, He rose from the dead. After 3 days, there is hope in Jesus. Why? Because He rose from the dead. Ang mga leader, ang mga founder ng religion nangamatay pero hindi nabuhay. Hindi ko na po iisa-isahin yon for the sake of, data privacy. Okay? Alam na po ninyo yon. But always remember that all the founder and the beginner of the religion in the world, lahat sila'y nangamatay. But Jesus, the founder of the Christianity, the genuine Christian, the Christianity in the world, He died, but He rose from the dead. He rose from the dead. So there is hope in Jesus. If you look to the Lord Jesus Christ as the author of the finisher of your faith, there is hope. There is hope. Say amen to that. Amen. Even though there is many circumstances, there's so many problems and challenges that we experience, but there is hope in Jesus. May pag-asa kay Hesus Kristo. Only the Lord Jesus Christ, doon lamang natin matatagpuan at masusumpungan ang kapag-asahan. Bakit? In Acts chapter 4 verse 12, there is no other name but the name of Jesus, na ibinigay ang langit, na sukat ikaliligtas at ikaligtas ng sangkatauhan. Si Jesus ang magliligtas mula sa bankruptcy mo. Si Jesus ang tagapagligtas ng sakit at ng nararamdaman mo. Ang sakit na nararamdaman mo, si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus Christ lamang ang magliligtas sa mga cancer na nararanasan ng tao, sa mga tumor, sa mga sakit sa balat, sa mga kinukulam. Jesus Christ is the hope. Jesus Christ is the Savior of your business. Jesus Christ is the Savior of your family. Sa iyong mga anak, sa anak mong walang galang, sa anak mong walang pitagan, sa anak mong walang respeto, sa anak mong laging nasa barkada, laging mayroong mga bisyo. Jesus Christ is the Savior of our children. Jesus Christ is the Savior of our business. Jesus Christ is the Savior of our physical body na nagsasuffered sa mga sakit at karamdaman. Jesus Christ is the Savior of our emotion na nagsasuffer sa galit, sama ng loob. Only the Lord Jesus Christ. So receive your desire. If you desire na makalaya ka mula sa sakit at karamdaman, claim it, receive it. Because this moment, nangako ang Panginoon that if commit ourselves to the desire of our God,
Yun po. Commit thy way unto the Lord. Commit thy way. And Psalms 37 verse 5. Ang Glory to iyong God. sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwala kay Okay. Ang iyong sarili Sa sa Diyos. Diyos mo ilaga. Commit thy way unto the Lord. Glory to God. Yan po ang sabi niya. I-commit natin, magtiwala ka. Ha? Sa Panginoon. Yung una, we must commit to the desire God gives us. I-commit natin ang ating sarili sa Panginoon. At yung pangalawa, we must trust. Ibig sabihin, kinakailangan magkaroon tayo ng faith that the Lord will bring the desire to pass. Pag nagtiwala ka, mangyayari ang nais mo. Pag nagtiwala ako, mangyayari ang nais ko. Pag nagtiwala tayo sa Diyos, mangyayari ang naisin natin. Pangyayarihin ng Panginoon. We must trust that the Lord will bring the desire to pass. Pangyayarihin ng Panginoon. Pag nagtiwala tayo na mangyayari ang naisin mo, pangyayarihin ng Diyos yun. Walang mahirap sa Panginoon. Sabi po ng Luke, may mahirap ba sa akin? Wala. Tandaan po natin mga kaibigan, there is nothing impossible to God. Walang imposible sa Panginoon. And if we trust God, if we have faith in God, mapangyayari ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. At ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, mag-prosper ka, ma-heal ka, makalaya ka sa kahirapan, makalaya ka sa sakit at karamdaman, makalaya ka sa mga pressure, Yes, makalaya ka amen. sa mga burdens, makalaya ka sa mga bills, sa mga mga bayarin, sa mga utang, makalaya ka sa mga sakit at mga tumor, sa mga kulam, sa mga sakit sa balat, makalaya ka sa mga gapos ng kaaway, sa pride, sa kataasan kayabangan, makalaya ka. Yan ang desire ng Panginoon sa buhay mo. And we have faith in God that the Lord will bring the desire to pass. Pangyayarihin ng Panginoon ang mga bagay na yon. Psalms 37:5 again, commit thy way. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Yan po ang sabi. Pag nagtiwala ka, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Ganap. Pag sinabing ganap, kompleto ang pagtulong ng Diyos. Hindi hap-hap. Kompleto ang pagtulong ng Diyos sa iyo. Kapatid, that is the desire. So receive. And receiving your desire. Dalawa lamang po yun. Take note for this message this afternoon. Tinig ng pananampalataya. This is the first Wednesday program of Tinig ng Pananampalataya and Pag-asa 2021. First program, Wednesday po. Kasi po nung last Friday, January 1, Friday, Proclamation 2021. Proclamation, and what is that proclamation and declaration of our God this 2021? Great Harvest 2021. There is a great harvest from God. There is a great harvest. Yes, if you believe, you shall receive it. At nung last Sunday, 9:30 in the morning, beginning 9:30, we discuss about what? The tools to harvest. Tools. And we have 7 tools to harvest. Meron tayong 7 gamit. Meron tayong 7 kagamitan para mag-harvest tayo. Grabe. Kuha po nyo. At diniscuss po natin yan nung last Sunday. Alam po yan ng TJF and family. Hello. Thank you so much. God bless you more and more. And now, Wednesday, a first Wednesday for the year 2021, receiving your desire. Receive it. Receive it. Receive your desire. And how to receive God's desire? Number 1, take note
into your hearts, into your mind. Listen once again. God wants to place His desire into your heart. Gusto ng Diyos na iligay niya sa iyong puso, sa aking puso, ang nasa ng kanyang puso. Gusto ng Diyos na ilagay yon. So papaano? 37, nabasa natin Jeremiah 29:11. That is the desire of God. That is the plan of God. Not to harm us, but to build us, to prosper us. 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Glory to God. Praise. That's number 1. Take note. And take note number 2. How to have God desire for you fulfilled. Paano matutupad ang nasa ng Diyos sa ating buhay? Ang nasa ng Diyos, alam na po ninyo ang nasa ng Diyos sa buhay mo, ha? Hindi para sirain ka. Kaya ang nasa ng Diyos ng tinig ng pananampalataya sa iyo, hindi para ibagsak ka, hindi para ikaw ay lumayo, hindi para ikaw ay magka-pride at magbataas, kundi ikaw ay i-build up. Ha? Kaya kahit ano po yung mga ginagawa nating negatibo, sinasalitang negatibo, mahal ka pa rin ng Diyos, mahal ka pa rin ng tinig, mahal ka pa ng Panginoon, mahal kita sa Panginoon. Glory to God. So by the blood of Jesus. So paano matutupad ang nasa ng Diyos sa atin? Number 2, how to have God's desire for your fulfilled? Number 1, A, you must commit to the desire God gives you. Dapat nating italaga, dapat nating i-commit ang ating sarili sa desire ng Diyos na ibinigay sa atin. I-commit natin kahit anong mangyari. Marami pong excuse, pero pag committed ka. Maraming dahilan ay mahirap, ganito, ganyan. Kapag committed ka, nag-commit ka eh. Ibigay mo sa Panginoon. Okay? Glory to God. Commit to the desire God gives you. Binigay sa iyo ng Panginoon yan, hindi ka babitawan ng Diyos. Letter B tuloy. You must and we must trust that the Lord will bring the desire to pass. Tandaan natin yan, mga kasama. Magtiwala tayo na mangyayari ang naisin mo. Magtiwala lang. At pag nagtiwala ka, sabi ng 37:5, commit thyself and commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Pangyayarihin ng Panginoon ang desire ng puso mo. Pangyayarihin, ibig sabihin, mangyayari at gagawin ng Diyos ang gusto ng puso mo. Bakit? Dahil ang gusto ng puso mo ay ang gusto ng Diyos sa buhay mo. At ang gusto naman ng Diyos sa buhay at sa puso mo, na nandyan sa puso ko at puso mo, ay hindi para matalo ka, kundi para magtagumpay. Hindi para malublob ka sa sakit, kundi ikaw ay gumaling. Hindi para mabankrupt ka, kundi ikaw ay umasenso pa at dumami pa ang negosyo mo at makatulong ka sa Panginoon sa gawain niya. At hindi para ikaw ay ma-pressure, kundi ikaw ay makalaya. Iyan ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Iyan ang desire ng Diyos sa puso mo. At mangyayari yan. I-commit lamang natin sa Panginoon. No matter what, no matter how, that is the desire of God sa buhay natin. And receive the desire of God into your life. Receive it right now. Sa iyong pamilya, sa iyong anak, in the year 2021. Maging sa tatay mo, sa magulang mo, sa mga kapulisan, sa SSU, sa Senate, sa lahat ng mga nakantabay sa ibang bansa, sa Ireland, sa China, maging sa Hong Kong, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar, sa Singapore, sa United Kingdom, sa Italy, maging sa United States of America, maging sa London, sa lahat ng mga nakantabay, sa Bicol, sa Del Gallego, Camsor, sa Legazpi, Albay, at maging sa dako ng Mindoro, sa dako ng Cavite, ng Batangas, at maging sa Makati, sa Pasay,
sa San Antonio Village at maging sa dako ng Laguna, Quezon City, maging sa Pasig, saan ka man naroroon, wherever you are, receive the desire of God into your life. Receive it right now. 2021, and you will never be the same again. Receive it right now. In Jesus' name. So lahat ng mga prayer request ninyo, I pray to the Lord. Answered prayer ka na. Answered prayer ka na. If you believe, you shall receive. Tandaan nyo, damahin mo ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Habang nakaantabay ka at lahat ng inyong kahilingan sa Panginoon right now, in the name of the Lord Jesus Christ, I read some. Okay, in Jesus' name, I read and we read some of your prayer requests. Maria Heidi, spiritual refreshment, maturity, at magamit effectively sa ministry. Receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen. Tunay na commitment ng aking anak kay Lord at protection, Susan Matini. Receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Complete healing po ng aking inay, guidance and protection ng pamilya, Vilma Gayeta Arjo. Receive the desire of your hearts right now. Physical, mental, and spiritual strength po ni Charia Bella and guidance sa bawat desisyon, Arlene Bautista. In the name of the Lord Jesus Christ, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Bella, receive the power of God. Amen. Healing and healing. May paayos po yung bahay po namin at protection sa negosyo at pamilya, Crispin Ilapan. Receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen. Maging maayos at mabunga ang mga tanim ni inay at tatay, Receive, Sharon, Austria. receive, yes, your desire, in Jesus' name. Makauwi po ng safe ang aking pamangkin at baby po niya from Marinduque, Mary Joy Gaso. In the name of Jesus, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Gumaling din po ang sinusitis ni nanay. Gumaling po ang LPR ko, Mary Joy Gaso. Receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen. Maging maayos na po ang pakiramdam ko at malakas sa araw-araw, Rose Riblesa. Yes, in the name of Jesus, receive the desire of your hearts, in Jesus' name. Good Amen. health, kagalingan ng aking anak at lumago ang health ni Yansky Karinan. Yansky, in Jesus' name, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen. Kagalingan po ni Elgios Peñaranda na pamangkin ko, Ronnie Peñaranda. In Jesus' name, receive. Isang Ronnie, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Healing upon healing. Amen. Maraming madalang kaluluwa sa panan ng Panginoon at mabago ang isipan at puso ng aking pamilya, Venny Arcibucho. In Jesus' name, Pastor Benny, receive the desire of your hearts right now, 2021. Receive it right now, in Jesus' name. Amen. Connie Di Castro, magkaroon po ako ng matitirhan at maayos ang aking buhay at makapanatiling maglingkod kay Diyos. Receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Sir Connie, anak, by the blood of Jesus. Amen. Kagalingan po ng aking bali sa braso at gabayan kami ni Lord. Pagalingin din po sila Jessie, Sense at Lemer na inuubo, Wilma Hernandez. Wilma Hernandez, in Jesus' name, receive the desire of your hearts right now. Receive it right now, in Jesus' name. Amen. Lumago po ako sa pananampalataya, Pete Sinang Natanyo. In Jesus' name, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen. Maayos po ang aking negosyo at tuloy-tuloy po ang aking asawa, Lerma Landicho. In Jesus' name, Lerma Landicho, receive the desire of your hearts right now, 2021. Receive it right now, in Jesus' name. Amen. Maglingkod pong muli ang aking mga anak sa Panginoon, Dels Aldesa. Dels Aldesa, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen and amen. Na patuloy pong gumaling ang aking leg at binti, Lerma Landicho. Lerma Landicho, receive the desire of your hearts right now, in Jesus' name. Amen. Lang po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. All the desire of your hearts shall be given by God. Receive it. If you believe, you shall receive it. Yes. Even your business, your finances, your work, your job, your career, your schooling, in Jesus' name. Nothing is hard for God.
In Jesus' name. Hallelujah. Walang mahirap sa Panginoon. If you believe, you shall receive by the power of God. Hallelujah, Jesus. Samahan ninyo ako sa panalangin para sa ating bansa. Bago po yun, dumako po tayo sa lahat ng nagnanais tumanggap sa Panginoon. If you're first time or hindi mo pa natatanggap si Jesus, not the religion, but si Lord ang tatanggapin mo, sumunod po kayo sa amin sa panalangin ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa inyo. Pinapasakop ko na po ang aking buong buhay sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Lahat po ng aking mga pagkukulang. Akin pong isinusukong buong buo ang aking buhay sa inyo. Pumasok ka, Panginoong Yesus. Kayo na po ang siyang maghari. Kayo na po ang maging Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Maraming salamat po sa iyong bendisyon at sa iyong pagpapatawad. Nawa po isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang kung dumating na ang aking katalagahan, ako'y uuwi sa dakong iyong kinaroroonan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami sa iyong pagpapatawad. Ito po ang aking samot dalangin sa inyo, Ama, sa patnubay ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Kung sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap, acceptance prayer, congratulations, John chapter 1 verse 12. Sabi ng Panginoon, kung kayo'y tumanggap at nanampalataya kay Jesucristo na anak ng Panginoon, tunay nga kayong binigyan ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon at patuloy tayong lumakad sa katotohanan ng salita ng Panginoon at nararamdaman ng Diyos ang inyong sincerity, ang inyong pagiging sincero sa Kanya. Ang Diyos ang magkakalob sa atin ng great harvest for the year 2021. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Because you are sincere, handa mong i-commit ang mga bagay na binigay ng Panginoon sa buhay mo, sa puso mo, i-commit din ng Lord. Tanggapin mo ang desire ng puso mo. Ano man ang desire ng puso mo, maganda po yan. Ibibigay ng Diyos yan kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Ang Diyos ang magpala sa inyo at samahan po ninyo kami sa panalangin para sa ating bansang minamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami po ay lumalapit sa inyo, Amang banal na makapangyarihan na nasa langit. Kami po ay nagpapakumbaba at umaamin na wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan sa mga nararanasan naming mga kapagsubukan. Malampasan nawa namin ang mga pagsubok, kahirapan, at mga karamdaman na nararamdaman ng aming mga kababayan. Tulungan mo po kami na makapanagumpay mula sa mga pagsubok upang aming harapin ang bagong umaga na may kagalakan at ngiti sa aming mga labi. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makapagbigay lakas, makapagbigay pag-asa sa mga kapwa namin na nawawalan ng pag-asa. Tulungan mo rin po kami na makapamuhay ng alinsunod sa inyong kalooban. Huwag nawa kaming masinsay sa landas na aming tinatahak patungo sa iyo. Manatili po kaming matatag, malakas, malusog, upang kami po ay makapamuhay na may pananagumpay. Samahan po ninyo kami, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay hindi madala ng mga pagsubok at mga tukso na naglipa na sa aming mga kapaligiran. Tulungan mo po ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay, gayon din ang aming mga kakilala, mga kaibigan, maging ang aming mga kasamahan na nagdaranas ng kahirapan, sakit, dulot ng mga matitinding problema. Nandun, Panginoon, ang mga kapighatian. Nandun, Panginoon, ang mga kahirapan. Nandun, Panginoon, ang mga sakit. Ano man po ito, O Diyos, pagalingin po ninyo at iunat mo po ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay upang samahan ang aming mga namiminuno mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang antas ng pamumuno ng aming pamahalaan. Tulungan po ninyo kami na mabigyan ng katarungan ang mga humahanap nito. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kababayan na mga mangingisda at mga magsasaka.
na nasa aming mga probinsya na sinasaka ang mga kabutiran, tinatahak ang mga bundok at gayon din pinupuntahan ang mga malalaking alon makahuli lamang ng kanilang pangisdaan. Tulungan po ninyo na magkaroon ng masaganang ani ang aming mga bukirin at ang mga dagat ng bansang Pilipinas. Samahan mo rin, Panginoon, ang mga frontliners po namin. Tulungan po ninyo ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga medtech at lahat ng mga medical practitioners. Tulungan mo rin, Panginoon, na huwag silang mahawa at huwag silang madala ng mga COVID-19 na lumalaganap o anumang uri ng sakit. Panginoon, samahan mo rin ang mga guro, ang mga estudyante na magkaroon ng malasakit at ng pasensya at ng mga pagtitiis, Panginoon, hanggang marating ang aming pong tinatahak na maayos na edukasyon ng aming bansa. Bigyan po rin po ng pang-tuition ng mga estudyante. Gayon din ang mga mag-aaral at maging ang mga anak ng aming mga kababayan. Maging masunurin nawa sa mga magulang ang mga anak. Magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng magandang teamwork sa tahanan. Tulungan mo rin, Panginoon, ang aming mga sandatahang lakas ng Pilipinas na nangangalaga sa aming bansa, Panginoon, ng kapayapaan. Maging ang mga kapulisan na nangangalaga naman sa aming mga kababayan ng peace and order, Panginoon. Tulungan po ninyo ang SSU at ang lahat ng men in uniform. Samahan po ninyo na huwag silang madala at huwag silang makontaminate ng COVID-19 o anumang uri ng sakit. Bigyan mo po sila ng kapayapaan at kalusugan at kagalingan. Gayon din ang kanilang promotion na ibigay mo kung nararapat sila. Gayon din, Panginoon, ang kanilang buong pamilya mula sa kanilang mga magulang, sa kanilang asawa, sa kanila pong mga anak kung mayroon man. Tulungan po ninyo na magkaroon ng kalakasan, kalusugan ng aming mga men in uniform na nangangalaga ng aming kapayapaan, ng peace and order sa aming bansang Pilipinas. Particular ang SSU, Panginoon. Maraming salamat po. Idinudulog po namin sa inyo, maging ang mga barangay tanod, maging ang mga barangay social worker, Panginoon, samahan po ninyo. Maging ang mga non-government organization, ang mga kaparian, ang mga kapastoran, ang mga ministro ng inyong ebanghelyo, ang lahat ng taong simbahan. Tulungan mo nawa kami na magkaisa, na idulog namin sa inyo ang nangyayari sa aming bansa at sa aming bayang Pilipinas at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Magi ang mga Pilipino at Pilipinas sa mandako ng mundo naroroon. Ingatan mo po kaming lahat. Idinudulog po namin sa inyo ito sapagkat wala na po kaming magagawa. Wala po kaming magagawa kung kami po hindi mo kami sasamahan. Subalit kung kami sasamahan, tutulungan mo. Magagawa namin ang lahat ng bagay alang-alang sa inyo. Maraming salamat po. Ang bawat miyembro ng pamilya ay pagkaisahin mo. Magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa at pag-ibig. Nagdoon ang magandang pagsusunuran. Maraming salamat. Banal na Espiritu, ipinapahintulot ko po bilang pastor at tatay pastor ng TGFM Family at ng Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Akin pong pinapahintulot ang banal na Espiritu na gumalaw at kumilos sa taong 2021 ay tanggapin ng lahat ng may pananampalataya at pagsunod, nagkukumit ng buhay sa kanila sa iyo. Panginoon, tanggapin nila ang nasa at desire ng kanilang puso, alinsunod sa iyong banal na kalooban, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Amen and Amen. God bless you. I love you and God's love you so much. The Holy Spirit leads you. Praise the Lord. Napakaganda po ng ating Blessed pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Jesus is mine. Na-receive na natin ang desire ng ating puso. Pero sabi doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kaya dapat magpakaligaya tayo kay Lord.
Spirit. Para matanggap Wash namin in ang His desire ng blood. ating mga puso. God bless This you is po. my Salamat po story. sa talagang This is umagsabay my hanggang sa song. matapos po ang ating Praising programa. my Savior all the day long. Ito na naman po ang inyong abang lingkod, Brother Nilo Peñaranda po lamang, at Sister Ella Peñaranda. kasama po natin sa studio, Director Shalom Peñaranda and Dr. Shama Peñaranda and Ate Cherry. At ganun din, magkalakas na o wala si Ate Si Ate Sel, miss okay. you. At sa lahat po ng TJFM family and kabalika, at katinig at kaklasmate, kamag-anak ko, lahat, mga At ang kaibigan, mga harvester. ang mga harvester ng taong 2021, SSU, Colonel, and lahat ng kapulisan, Colonel, at saka si partner Sunny Coraming, God bless you. Bautista family. Bautista family, everything, lahat sa ibang bansa, God bless you. Okay, anak Lerma Landicho, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon at naging sa Israel. Glenda, Ati Nelda, at Pastor Al Hernandez, God bless you. Lilay, God bless you. Lisel and Eddie, okay, God bless you. Marlene and Heidi, God bless you. bless. Pastor Benny, God bless you. Okay, Marie, Pastor Marie, Susan and Elsa. God bless you. Pastor Lorna. Marvic. Okay, Marvic. At the same time, Pastor Lorna and sino pa? Pastor Crispin and Christy, anak Ate Christy. Chin. Okay, Ate Christy. Pastor Chin, God bless you. Pastor Apin. Yes, God bless you. Pastor Adele, God bless you. And God lahat. bless you. Okay, Lisel, God bless you, anak. Thank you so much sa iyong pagpapadala. Walang sawang pagpapadala at patuloy na pagpukpok para po mag-harvest ng tao, okay, ng soul at mag-invite. God bless you. God bless you, partner. Okay? bless you. Ito naman po, tandaan po natin, ito po ang inyong programa. Tinig ng pananampalataya at pag-asa, sapagkat sa Diyos lamang, kapag mayroong pananampalataya, may Pag-asa. God bless you. God bless you. Biel, God bless you, anak. Perfect Obed. submission, perfect Okay. delight. See you on Sunday. Visions See you of Friday pa. rapture Ay, now burst Friday. on my side. Susan, Angels descend. Friday ngayon. Friday ba Ring ngayon? from above. See you on Sunday. See you Sunday. Thunders na, thunder. Thunders na. Okay. Professor Raquel Tapalya. This is my Pastor story. Raquel. Jules. This is my song. Si ano pa si Praising my Savior. Say, Ma'am and Danya. God bless you Say, po, Ma'am. Ma'am. This is my story. God bless you. Ang mga This hindi is po my nakapag-pray, song. pag-pray po namin yan kahit offline. Joe Almonte. Savior. Partner Joe Almonte. Ate Rosie. Ate Denya. My Savior. Ate Rose Peñaranda. Ate Denya. All the day. Lagi Evangelista, God bless. Villarreal. Okay. God bless you, ate. Okay. God bless you. Love you. Bye-bye.